Magandang umaga, Jesus Flock Batangas Church. Ginagawa natin ang ating Sunday Fellowship today, hapon, instead na Sunday ng umaga. Bagamat brownout bukas, we are thankful dahil napaka-flexible ng ating pastor. The same na rin sa worship team. So praise God for that. Hallelujah! Kaway-kaway naman sa mga kapatid ko na nandito. Hallelujah! Sa umagang ito po, gusto ko lang kayong i-encourage. Bawat isa sa atin, I just know na merong mga behind the scene. No, sa worship team, bago sila makatugtog every Sunday, Sabado ng alas 2, sila po ay naglilinis dito, nagsiset up ng ating mga upuan, nag-aagyaw ng ating mga electric fans and everything. Yan ang mga behind the scene ng ating ministry. And I know, bawat isa sa atin, may mga behind the scene tayo. Tama po ba? Hindi namin nalalaman, hindi ko po nababatid. Pero sa hapong ito, inaanyayahan ko na po ang bawat isa sa atin na tumayo. And let us present ourselves to God. And let us all rise. Sabihin natin na nandito ako sa hapon na ito para sa isang layunin. Yun ay ang papurihan ang aking Diyos Ama. Sama-sama tayo, team, bilang tayo ay ililid ng ating worship team. Hallelujah! Hallelujah! Handa na po ba ang lahat magpuri sa Panginoon? Amen! Hallelujah! Handa na po ba ang lahat magpuri sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Oh God! Father, we just invite your presence to be in this place, Father. We welcome your Spirit, O Lord God. Hallelujah! Jesus! Praise you, Lord! Praise you, Lord! Thank you, Lord! Thank you for your goodness! Thank you for your faithfulness! Hallelujah! We're awesome in this place! For you are awesome in this place! For you are awesome in this place! Jesus! Awesome in this place! Jesus, you are awesome in this place! Worthy to be praised! Jesus, you are worthy to be praised! Awesome! Awesome in this place! Jesus, you are awesome in this place! Worthy to be praised! Jesus, you are worthy to be praised! You will be praised! You will be praised! You will be praised! You will be praised! Hearing your life! Hearing your life with mine. What makes us come alive? A sacrifice of praise. A city on a hill, surrender to your will. Your glory on display. Your glory on display. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. You will be praised. You will be praised. You will be praised. Consuming every space, it's uncontainable. You're coming like a flood. How much you're filling up? All things are possible. All things are possible. Awesome! Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised.
Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. Awesome in this place. Jesus, you are awesome in this place. Worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. You will be praised. You will be praised. You will be praised. You will be praised. Come on, shout it out. You will be praised. Yeah. Oh, we bless your name. We bless your holy name, God. Yeah. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Yeah. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Going on through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Yeah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun is shining down on me, when the world's all that it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, in the offering. Oh, blessed be your name. Every blessing. Oh, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be your name. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be your glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give. Oh, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say. One more time. Every blessing. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious
no, hinahamon ko kayo to go back to our first love. Let's just think of how good and faithful the Lord, even though tayo ay nagkakamali, kahit na tayo ay nagkukulang, hindi tayo perfect. Pero we are made perfect dahil ang Panginoon natin ay perfect. Siya ay holy, siya ay perfect. No? Tayo man ay hindi, pero ang ating Diyos ay perfect. Lord, we come to you tonight. Ayun, Lord, ngayong hapong ito, we come to you. Looking back, Lord, to all the things that you have done. For all the faithfulness sa buhay namin, Panginoon. For your goodness, Lord. Lord, that even though, Lord, we mess up, even though, Lord God, lagi kami nagkakamali, lagi kaming nagkukulang, Lord, you never stop loving us. You never stop loving us, Lord. Thank you for your love, Lord God. And we will always look back, Lord, sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Yun ay pagpapakita, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa amin, Lord. Lord, ngayong hapong ito, we just want, Lord God, to go back to you. To go back to our first love, Lord. Alam namin, Lord, apart from you, Lord, kung kami hiwalay sa iyong pag-ibig, kung kami hiwalay sa iyo, wala kami, Lord, magagawa. We are nothing, oh God. So, Lord, this afternoon, we just want, Lord God, to remember the very first time, Lord, na naramdaman ko, nakilala ka namin, ng iyong pag-ibig, no, how ang aming buhay, Lord, ay nabago mo, everything, oh God, Lord, na nagawa mo sa buhay namin, pulling out, Lord, from the dark, Lord. Thank you, Father. Babalik lang kami, Lord. Babalik at babalik kami sa iyo. Magkamali man kami, Lord, but still, Lord God, kami babalik at babalik sa iyo, Panginoon. We will return to you. We will return to our first love, oh God. Yes. Let's sing. I'm returning. Let's... Oh, Jesus. Your first love, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. I'm returning to a secret place, just an altar and a flame. Yes, Lord. Love is found here in our sacred space. I hear your voice, I see your face. You're still my first love. You're still my only one. Yes, Lord. You're still my first love. You're still my only
forever like this. I feel my heart beating out of my chest. I wanna stay forever like this. May the flame of my heart always be lit. I wanna burn forever like this. You're still my first love. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. I feel my heart beating out of my chest. I wanna stay forever like this. In the flame of my heart, always be lit. I wanna burn forever like this. I feel my heart beating out of my chest. I wanna stay forever like this. May the flame of my heart always be lit. I wanna burn forever like this. You're still my first love. Yes, Lord. You're still my only one. You're still my first love. You're still my only one. Once again, let's sing. You're still my first love. You're still my only one. You're my only one. You're first love, my only one. And I will love you. You're my only one. First love. And I will love you. First love.
Lord, Ikaw ang maghari sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Over our families, we declare, Lord, the victory over our families, over our work, over our finances, our church, oh God, Lord. Ikaw ang maghari, Panginoon. Ikaw lang ang dinidesire namin sa aming mga puso, Panginoon. It's you alone, Lord. Walang makakahigit sa iyo, Panginoon. Apart from you, Lord, wala, Panginoon. And no matter, Lord God, what ang dumating sa buhay namin, Lord God, we will continue to praise you. We will continue to worship you. We will continue to declare the name of Jesus. Because in Jesus, nandun ang aming victory, Panginoon. Hindi namin makakalimutan what Jesus did, Lord, para sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong walang humpay, Lord God, na pagtulong, paggabay sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. We praise you, Lord. We give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah! Muli po ating palakpakan ng ating Diyos Ama. Hallelujah! Maraming salamat, worship team. At sa mga kapatid ko na naririto, tayo ay magsiupo na. May we find our comfortable seats kung saan tayo ay ready makinig ng salita ng Diyos. Whew! What an amazing worship! Sa hapong ito po, wini-welcome ko ang bawat isa. Meron po bang newcomer? So welcome, Ate Ava! I see you there! Welcome! It's good to see you again. At syempre, ang bawat isa. Tama po ba? So sa hapong ito, meron akong announcement sa bawat isa and it starts with the next slide. Mga kapatid, I want you to know that you are important. And what you have in your mind is also important. Lahat po sa atin, mga kapatid, I am encouraging you. Dun muna tayo sa let us stay connected. Okay? Sabi dito, join and use our JFBC All Members Group Chat. Kaya mga kapatid, muli ulitin ko po, bawat isa sa inyo ay importante at yung inyo pong saloobin, if meron kayong gustong i-share, you are free to share it on our GC. Dahil baka hindi po natin nalalaman, meron tayong kapatid na nangangailangan pala na malaman yung ating praise report. Hallelujah. So sana this week, mas marami tayong ma-receive sa ating group chat ng mga praise reports. And our next slide po, ang ating face-to-face Sunday service. So ito dapat bukas pa pero dahil nga po muli tayo flexible, ginawa natin ito ngayong hapon ng Sabado. So praise God. I think talaga dapat na tayong mag face-to-face. Enough na sa online. Pero salamat pa rin dahil meron tayong privilege na meron tayong 2-in-1. Face-to-face na, may online pa. So sa next slide, ang nagbe-benefit nito talaga is yung yung Sunday online service. Ang nagbe-benefit nito talaga yung ating mga kapatid abroad. And also yung mga hindi pa talaga makalabas ng tahanan. Pero ini-encourage ko na dumalo na tayo every Sunday. Let us meet all together. And pag hindi pa rin tayo satisfied, pwede natin itong panoodin ulit yung ating online service. Si Mami Esther, inuulit niya to halos araw-araw. Yung lalo na yung sa preaching ni Pastor, lalo na pag nahuhuli siya sa slide. So, ang next slide po natin ang ating project, ang ating lot and building. Sino na pong nakapanood nitong video namin? Sideline po namin nga ni Nathan tsaka ni Ina bilang mga nakakatanda na po kami. Hindi, sabi ni Ma'am Eunice, kami daw yung magkakadikit ang edad. So kung napanood nyo naman na po yung aming video, I encourage na sana po ay inyo itong ma-share sa inyong mga timeline. Kasi po, we are looking for partners dito sa ating lot and building. Na patuloy po natin itong project. Para sa mga kapatid po natin, hindi pa po tayo tapos. Baka akala po natin tapos na tayo noong 2021. Patuloy, meron po tayong monthly fee na 75,000. Hindi po yan natatapos. Meron pa po tayong 4 na taon na bubunuin. Ba't ang lungkot nyo? Praise God!
Dahil patuloy ang Lord ay magpro-provide sa atin. At sama-sama tayong ipinapatunayan ng Lord sa atin na He can do it through us. Hallelujah! Amen? And of course, ang ating next slide ay ang face-to-face prayer meeting. Kahapon, yan, meron ng face-to-face, pero meron pa rin online. Pero mas maganda pa rin po talagang magpunta na tayo dito ng Friday. If kaya natin ng Saturday pala, kaya rin natin ng Friday. Sa mga working, pwede po tayong humabol. Masarap makita ang mga kapatiran ng Friday. Twice a week man lang makita-kita tayo. It's good. And syempre, ang pray together, yun po yung masarap sa pakiramdam. Iba po talaga ang prayer meeting at ang Sunday service. Okay? Maasahan ko po ba yun, mga kapatid ko sa Panginoon? Na magkita-kita tayo ng Friday. And also, God loves a faithful and cheerful giver. So, mga kapatid, huwag tayong magkaroon ng yung fatigue sa pagbibigay ng ating dapat ibigay sa ating Panginoon. Dahil yan po'y proven na, tested na din, hindi nagkukulang ang Lord sa atin. So wag po natin kakalimutan ang ating tithes and also update po natin ang ating mga pledges. Okay, pwede po nating i-renew yung mga pledges natin last year para patuloy ma-meet natin yung ating 75,000 monthly. Hallelujah! Ang ating next announcement po ay Purity Seminar. Nangyari po ito last Sunday sa pangunguna ni Mama Lu. Nandito ba si Mama Lu? Wala siya. So Mama Lu, mapapanood mo siguro ako later. Salamat for your heart to share yung Purity Seminar. Plan ko nga mag-attend yan nung Sunday eh. Ano lang ako, under the weather lang. So, I think na-bless ng husto ang ating mga twinnies. Asan ang mga twinnies natin? Yung mga nag-attend. Si Gian. Okay. So, praise God for the opportunity na tayo ay nakarinig ng ganitong seminar. And syempre, meron din po tayong patuloy na gawain sa Parang. Sa aming barangay po sa Majuben na patuloy, pinapangunahan ni Kuya Nathan, ni Nanay Julie. So, thank you po. Salute to the two of you and sa mga nagvo-volunteer. Patuloy po, I'm asking, pwede tayong umassist kala Nathan and Nanay Julie sa pamamagitan ng pamerienda. Kasi syempre, we are reaching to souls. Hindi lang tayo nag-feed ng word ni God, maging ano rin tayo, vessel na tayo ay makapag-pamerienda man lang. Yes? Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Rinig ng Lord yung mga nag-yes. Okay, and meron pa rin po tayong kids church. So, meron silang Sunday school and meron pa rin online 4:30 tuwing linggo po ayan. So, hindi po natin ini-etsapwera ang ating kids. They are so important in the kingdom of God. Next slide po natin. Meron pa ba? Yes, eto na. May Bible verse pa rin pala. Pero basahin na po natin to all together. It says, "The Lord is my strength and my song, and He has come. This is my God, and I will praise Him. My Father's God, and I will exalt Him." Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay aming Ama. As yan ay sinasabi sa Exodus 15 verse 2. Wala po akong salamin, nahirapan mag-read. Kaya ngayon, I will invite isa sa JFA student, si Ate Megan. Tumangkad na po siya. Palakpakan naman natin siya as she will read the verse. Hello everyone, my name is Megan. I'm gonna read this verse today. Genesis 28 verses 20 to 22. Then Jacob made a vow saying, "If God will be with me and will keep me in this way, that I go and will give me bread to eat and clothes to wear, so that I came again to my father's house in peace. Then I gave the Lord shall be my God, and this stone which I have set up for a pillar
shall be God's house, and of all that give me, I will give a full tenth to you. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent the flood and made everything new. He parted the sea and let His people walk through. He has a board, bring a giant right down. Joshua Martha was fell to the ground. He has the power already over. But if you want to question my God and His ways, I look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent the flood and made everything new. He parted the sea and let His people walk through. He held the Lord, bring a giant right down. Joshua marched down, was fell to the ground. You have the power, are worthy of praise. But if you want to question my God and His ways, I look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Alright, kids! Thank you! Thank you! Oh, yung mga nakita po natin, kids, sila ang ating mga students from Jesus Flag Academy. Kasama na rin si Amber. Thank you, Lord, sa ating ministry ng Jesus Flag School. Hallelujah! Kaya po, tayo yung magpupursige muli sa ating lahat and building for our young kids. So sa hapang ito, i-welcome na natin ang walang kapagod-pagod at lagare, si Pastor Mike Bobadilla. Palakpakan naman po natin ang Lord. Magkari, ngayon martilyo na. Pupukpok ko sa yung salita ng Diyos. Okay, praise the Lord. Magandang hapon sa ating mga kapatid na narito sa ating fellowship area. Doon naman sa kanilang mga tahanan, magandang araw ho sa inyong lahat. Ay, kalabaw. Okay. Cellphone yun, hindi kalabaw. Kaya ilabas nyo po ang inyong cellphone. Okay, pati ang ating offering basket. Ba't pag sinasabi ko labas cellphone, parang ayaw ninyo? Pag hindi ko naman pinapalabas, labas kayo ng labas. Eh, lalo na pag nagtuturo ako, kainis. Eh, labas yung cellphone nyo at tayo magse-selfie. Selfie time! Eh, tayo po tayong lahat at tayo ay umanap ng ating ka-selfie within the week so we can pray and we can chat together and make marites to each other
Okay, sige po. Tayo po. Pwede po kayong tumayo? Pwede po. May paa po kayo? May paa po? Oh, dito kaming tatlo. Kala ninyo, ha? Ha? Oh, ayan, oh. Pinabasag na. Paano ba ito? Yan. Nako naman, oh. Yan, oh. Oy, nako, yes! Yan. Oh, selfie lang, mamaya ang chismis, ha? Praise the Lord. Okay, katulad nga sinabi ni Ate Beverly, salamat sa ating pagiging flexible dahil actually nagpasya ako na gawing Sabado ulit ng hapon dahil kung pwede naman tayo bukas, no, kaya lamang laging mga nakakunot noon na kayo pag mainit na eh. Parang galit na kayo sa akin eh. At hindi magiging komportable. So, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak na kayo ay naparito. Bagamat yung iba ay may mga previous appointment, ay hindi po natin sila nakasama. Pero I thank the Lord for you being here. Okay? Kaya ang ating po pag-uusapan ay tungkol sa traffic lights, traffic signal, yung mga hindi po marunong mag-drive ng kanilang mga buhay. Okay, so stop complaining, go worshiping. Okay? And I believe na ito ang word sa atin ng Panginoon Diyos. Okay, kung niyo pong bibigyan pansin, mga kapatid, every word, every thought, every action, every ambition either comes out of love or out of fear. Okay? Dalawa lamang influencing factor. Okay, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating sinasabi, okay, is governed, okay, by fear or by love. Ang inyo bang pagpunta dito ay governed ng by love? Okay, siyempre ng iyong pag-ibig sa Panginoon. Okay. At sinabi nga po, you actually cannot love if you don't hate well. Very very intriguing statement. You actually cannot love if you don't hate well. Hindi ka daw tunay na makakaibig kung hindi ka marunong magpuot, okay, o mamuhi. Okay? Always remember, God's anger always aim at whatever interferes with love. Okay? Sa palagay niyo ba tayo iniibig ng Panginoon Diyos? Okay? Nandun po ang pag-ibig na inaukol ng Panginoon Diyos sa atin, at kung ano man ang nag-i-interfere doon o naghahadlang, ine-aim ng Lord yung kanyang anger doon sa mga humahadlang. Okay? So, hindi po niya ine-aim sa sinner. Okay? Pero ine-aim niya sa sin. Okay? Hindi napupuot ang Panginoon Diyos sa mga makasalanan, napupuot ang Panginoon Diyos sa kasalanan. And so we need to resolve to do everything to give glory to God. Nanawa lahat po ng ating ginagawa, iniisip, ay pagbibigay papuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya during the worship time, if we behold the glory of God, kung nabuksan lang ang ating spiritual na mga mata, na nakita natin ang kaniningin at kagandahan ng Panginoon Diyos, ay iba ang ating pananaw, iba ang ating perspective. Hindi katulad tayo sa mga ungodly people. Okay? Dahil tayo, sa ating pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos, sa ating pong oras ng pagpupuri, ay naroon po, we are beholding, okay, the glory of the Lord. Kaya, ito po ang nagbibigay sa atin ng ibang pananaw. And so, nais po ng Panginoon Diyos na tayo ay dalhin sa lugar of a fulfilled purpose and fulfilled destiny. Okay? Nandun na ba kayo sa lugar na yon?
Or are we on the journey? Okay. Tayo ay nasa paglalakbay na kung saan dinadala tayo ng Panginoon Diyos sa fulfilled purpose at fulfilled destiny. Okay? Bawat isa sa atin na nagkaloob ng kanyang buhay sa Panginoon Diyos ay tayo po ay pumapasok into the reality of the kingdom of God. Sabi nga, kingdom of God. Okay. So there's a reality in the kingdom of God. The kingdom of God is not about the kingdom of this world. Magkaiba po yun. Dalawang bagay na yun. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, ay tatalakayin natin about the subject of fear. Okay? Maging dun sa mga sinasalita natin, yung ating subject ng ating mga conversation. Ano ba ang tema ng conversation ninyo sa loob ng bahay o maging sa mga pag-uusap-usap, whatever comes in our mouth. Kaya let's all stand as I read Exodus chapter 14 verse 4. Ito muna ating babasahin, pero we will read certain portions of Exodus 14, 15, 16, and 17. Mahaba-haba. Pero itong verse muna po ang ating unahin. Okay, starting at verse 4, "And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army. And the Egyptians will know that I am the Lord." Tayo manalangin. O Diyos, sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay, ay nais po naming ilagay sa aming puso't kaisipan na Ikaw ang aming Diyos. Panginoon, wag mo lamang hayaan na ang aming maririnig ay magbibigay information, pero hayaan mo, Panginoon, ang aming maririnig ay magbibigay ng transformation sa aming buhay. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay makakaupo na. Meron pa ba dyan tao sa labas? Meron pang empty seats here okay, sa bandang unahan lamang. Okay. Hindi po nangangagat si pastor. Okay. Dahil walang gustong tumabi sa akin dun eh. Bakit kaya? Minsan nga, nag-iisip na ako, parang ayaw nila sa akin. Joke lang. Joke lang yun. Okay. So, I will harden Pharaoh's heart. Patitigasin ko ang puso ni Paraon. Okay? Parang mali. Okay? Pag atin pong babasahin at atin pong uunawain, itong statement ng Panginoon Diyos na patitigasin niya ang puso ni Paraon. Okay? Kaya sa ating pong pagninilay-nilay ng salita ng Panginoon Diyos, may mga bagay na tila intriguing, no? Okay? Di po ba? Kung kayo nga'y nag-aaral at kayo nga'y palatanong, okay? So, very intriguing tong statement ng ating Panginoon Diyos, okay? Na kinakailangan po natin tandaan, mga kapatid, na God is not working for us. Okay? Tayo actually ang nagwo-work sa Panginoon. Kaya, hindi kinakailangan ng Diyos na explain yan lahat ng kanyang ginagawa sa atin. Okay? He doesn't owe us an explanation. Okay? And what I'm saying is that what I should know never cancel what I need to know. Kung ano yung alam mo ng katuruan, okay? Kung ano man ang katotohanan, absolute, the truth are absolute eh. Okay? Hindi mo pwedeng cancelin na yun. Sa mga bagay pa na kinakailangan pa nating unawaan. Naunawaan niyo po ba? Okay? So dito sa statement ng Panginoon Diyos na patitigasin niya ang puso ni Paraon, okay? Na kinakailangan tandaan natin sa malawak na perspective, pananaw bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, hopefully lahat naman po ay mga anak ng Diyos, ay kinakailangan po nating unawain na lahat ng desisyon ng Diyos, okay, lahat na kanyang dinidesisyon, okay, is always out of love. Why? Why it is always out of love? That's it. That's the truth. Alam na natin yon. Okay?
we know the nature of God is that God is love. Okay? At kung tayo lumalim pa sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, dito sa church na ito ay dinidisciple kayo. Okay? And the first thing that we learn in the discipleship is about the law of love. Nung una ko itong marinig, parang umikot utak ko eh. Dahil ang nag-explain, taga-UP pa. Yung yumaong si Kuya Sani. Lalo akong nalito. Pwede bang yung pang grade 1 lang, Kuya Sani? So marami siyang explanation, no? And expound niya ito ng gusto. Halos 1 week kaming nag-aaral about the law of love. At nung mag-exam na, bagsak ako. So it's a continuous thing that for us to learn. So ang prinsipyo ng law of love is that willing to choose the highest good. Piliin mo yung sukdulan. Nakabutihan. And the same thing with us, since God is love, and He is willing to choose the highest good for each and every one of us, dapat gayon din tayo. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ay yung sukdulang mabuti ang pinipili natin. Naunawaan niyo po ba? Dahil sa buhay na ito, na punong-puno po tayo ng pagsubok, ng testing, and there are things that we cannot figure it out. Hindi natin maintindihan. Yung mga sitwasyon, ng mga nangyayari sa ating buhay. But we know the end result. We should know the end result. Dahil anong sabi ng Lord sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Para sa inyong future. To give you what? An expected end. Yun ang end natin. Para sa ating kabutihan. So since He is love, He chooses the highest good for us. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pinipili niya ang lahat, ang sukdulan, kabutihan para sa atin. Maaring situation seems to be bad right now sa buhay mo, pero He is choosing the highest good for us. Kaya dito sa verse na portion na I will harden Pharaoh's heart, dahil si Pharaoh, kaya isang tao na mataas ang katungkulan, siya ang hari ng Ehipto, he is a person that always or continually harden his heart towards the Lord. Diba? Noon pa man. Dahil ilang salot ang pinadala ng Panginoon Diyos sa bayang Ehipto. Sa 10 salot. Naalala niyo yung tungkod ni Moses? Na pag nilapag niya, nagiging ahas, at sinabi ng Lord, kunin mo sa buntot. Walang kumukuha ng ahas sa buntot, lalo na si pastor. Dahil pag kinuha mo sa buntot, kakagating ka niyan. Kaya kinuha niya sa buntot. At naging tungkod muli. At pinapumalakpak si Pharaoh. Niya kanya mga magician. Gawin nyo rin. Ay, ginawa din ng mga, naging tungkod, naging ahas din yung mga tungkod ng mga magician ni Pharaoh. Pero ang ginawa nung tungkod ni Moses, nung nilapag niya sa lupa, nilamon lahat ng ahas. Nung mga magician ni Pharaoh. So maraming salot na pinadala. Akala ni Pharaoh na he's God. I can do everything. Noon pa man matigas na ang puso ni Pharaoh. The 10 plagues was a chance for Pharaoh to turn to the Lord. Sa lahat ng mga salot na pinadala ng Panginoon Diyos sa Ehipto, ay pagkakataon para si Pharaoh ay mag-submit sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi ginawa ni Pharaoh yun. The same thing with this pandemic that we have. Inalaw ng Panginoon Diyos na lumaganap itong COVID-19 nito dahil may tinuturo siya sa atin.
for our hearts to turn back to the Lord. Hindi ito para tayo puksain. Hindi ito para tayo pahirapin. Okay? Always remember, God is a God of love. And He's willing to choose the highest good for each and every one of us. Okay? And so here, okay, itong sinabi ng Panginoon Diyos, I will harden Pharaoh's heart. Okay? Na kumbaga ang sinasabi ng Lord, dahil ganyan ang posisyon ng iyong puso, okay, binigyan kita ng pagkakataon, pero ikaw ay nanatiling matigas. Okay? Ay maninigas ka na ng gusto. Okay? Kaya sabi ng Lord, I will harden Pharaoh's heart. I will use your rebellion, okay, to illustrate my glory, my power, my ability, my authority, my lordship. Okay? Patitigasin ko ang puso mo para ipakita ko na ako ang makapangyarihang Diyos. Okay. Kumbaga, ikaw ay isang chess piece sa chessboard. Okay? And I'm going to use you for my glory. Okay. Alam niyo po mga kapatid, ang isang problema natin, marami mga Kristiyano ang nagkakasala believing they are going to repent afterwards. Okay. Some Christians sin because they know, patatawarin naman ako ng Panginoon Diyos. Okay? Nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid that repentance is a gift. Okay? Repentance is a gift. Ito ay regalo. Okay? At bilang regalo, you cannot depend on a gift. We cannot depend on a gift. Okay? Hindi ko po sinasabing hindi po kayo patatawarin. Okay? Hindi yon. Okay? Ang sinasabi ko is for us not to be foolish and careless with our life. Eh bakit pipiliin mo ang mababa? Eh pinakita na nga ng Panginoon Diyos yung kanyang nature that God is a God of love. And He is willing to choose the highest good for you. Eh bakit ikaw naman ay hindi mo i-choose yung highest good? Laging sub-standard ka. Laging mababa ang mga pagpili at desisyon mo sa iyong buhay. Okay? Kaya wag po tayong mag-assume that God will always tend to our every need. Look at Pharaoh. God gave him a chance, pero inignore niya. Kaya sabi ng Lord, yan ang gusto mo, talagang titigas ang puso mo. So, brothers and sisters, that's not how it works in the kingdom of God. In the kingdom of God, there is a king. And what is his name? It's Jesus. Jesus is Lord over all. Siya ang hari, hindi tayo. Okay? So, whatever the king wishes to do, siya yun eh. Okay? Not unless na ikaw. Right? So let's go on. On Exodus 14, verse 8 to 9, okay, it says here, the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites. Okay? Dahil pinayagan na niyang umalis. Okay? Kaya lang, nagkamutan sila ng ulo. Sino na magluluto sa atin? Sino na maglalampaso ng palasyo? Ay, naku, wala na tayong long katuts. Okay. Katulong. Okay. So, pinurso nila, hinabol muli, nag-change ng mind si Pharaoh. Okay. The Egyptian, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea of near Pe-Harirot, opposite of Baal Zepon. Okay? And so, what I'm saying is that in our lives we are facing so much oppositions, right? Sino sa inyo may problema? Okay. Ang hindi magtaas ng kamay, hipokrito at hipokrita. Okay. Lahat ay may problema. Okay. We have problems. Okay? Yun yung sinasabi ni Ate Beverly kanina sa introduction niya. Okay? Hindi natin alam yung behind the scene. Okay?
There are so many things happening behind the scene. Si pastor may problema. Bawat isa sa atin ay umaharap ng problema. Umaharap ng mga oposisyon. Okay? At sinabi ko nga po sa inyo last week, okay, that we learned that oppositions are inevitable. Hindi mo matatakasan. Parte ng buhay. Hindi ka naman sinasabing 24/7 na opposition. No? Okay. May mga panahon sa buhay natin na humaharap tayo sa mga oposisyon. Okay? Especially when we move towards God's direction. Kung pinipili mo ang direksyon, maka-Diyos, siguradong i-oppose ka ng demonyo. Okay. Kung pinipili mo ay in line with God's purpose, okay, and God's destiny for your life, definitely, aharangan ng demonyo, okay, gagawin niya ang lahat ng bagay to oppose it. Okay? Kaya ito pong mga oposisyon na to ay dumarating sa ating buhay, okay, para po ipakita, okay, the very reason that God wants to demonstrate His power over our enemies. Okay? Na nagkokos sa atin ng mga headaches. Okay? Always remember, there's always a bigger picture. Okay? Bakit ka may opposition sa iyong buhay? Okay? May opposition ka sa iyong buhay para ipakita ng Panginoon Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Okay? At sa iyong mga kaaway. Okay? It is God wanting to display His power, His lordship over the situation we face. Okay? And so in verse 10 of Exodus 14, okay, ang sabi dito, as Pharaoh approached the Israelites, as Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. Okay. And they were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us out to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone? Let us serve the Egyptian. It would have been better for us to serve the Egyptian rather than to die in the desert. Okay? So when there's problems in opposition, okay, nagkakaroon na tayo ng issue ng fear. Okay? So just try to imagine, okay, palabas na sila ng Ehipto. Okay? Malaya na sila, nag-ibang isip. Okay, ni Pharaoh, pinahabol, okay, tinugis yung mga Israelita. Kaya yung mga Israelita po ay natakot. They were all terrified. They cry out to Moses. Ano ba, Moses? Ba't mo kami dinala din eh? Wala bang libingan sa Egypt? Okay. Para dito kami mamatay lahat. Aba naman. Okay. Di ba? So the issue of fear, okay, the command not to fear is the most repeated command in the Bible. Huwag kang matakot. Kahit pangit ang asawa mo. Hindi, wala po yun. Wala. Sorry. Erase. Erase po, mga kapatid. Sa online, erase. Huwag kang matakot. Okay. Oh, mostly repeated. Okay, command in the Bible. Why? Because fear leads to unbelief. Okay? Pag ikaw ay natakot, nagkakaroon ka na ng alinlangan. Okay. Nagkakaroon ka na ng unbelief. Complaining is the language of unbelief. Okay? Di ba nagreklamo na sila? Kanino sila nagreklamo? Kay Moses. Okay. Kung ano na pinagsasabi nila kay Moses. Okay. It is the language of unbelief. Okay? Sila ay nagko-complain because, okay, that complaint comes out, okay, from the heart that challenges the lordship of God. China-challenge ba nila si Moses? Si Moses ba ang challenge nila dahil sila nagreklamo? Hindi. China-challenge sila ang kapangyarihan. Okay. Ang pagka-Diyos ng Diyos. Okay. Ang pagiging Panginoon ng Diyos. Pakinggan nyo to mga kapatid. Okay. If you are beholding the glory of God, okay, na meron kang kaunawaan, na merong bukas na puso at kaisipan
at mga espiritual na mga mata, nakikita mo yung role ng Panginoon Diyos. Sa gitna ng iyong sitwasyon, magko-complain ka ba? Definitely not. Okay? Hindi po ba? So, ang nangyayari, pag tayo nagko-complain, okay, hindi natin nakikita yung role ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Ano nakikita natin? Nakikita natin yung problema, yung ating sitwasyon. Hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos in the middle of our situation. Okay? So we complain because we lost sight of who God is and where He is. Sino ang Diyos at kung nasaan ang Panginoon Diyos? Right? Hindi ko po sinasabi ng lahat ng fears ay masama. I-discuss po natin yung responsible fear. Ha? Meron ganun ba? Responsible fear? Meron. Mamaya. Mamayang bukas. Okay. Starting verse 13 to 15. Ito naman ang tugon ni Moses sa mga reklamador. Okay. Moses answered the people, "Do not be afraid." O, yan na naman, ha? Okay. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see them again. Yung mga Ehiptong yan, nakikita nyo ngayon, na nakasakay sa kanilang mga karwahe, hindi nyo na sila makikita muli. Pikit yung mata nyo. Joke. Erase. Okay. Anong sabi ni Moses? Ano yung propesya ni Moses? Anong declaration niya? The Lord will fight for you. You need only to be still. Okay. Tapos nakakatawa yung sagot ng Lord sa verse 15. Okay. Anong sagot ng Lord? Then the Lord said to Moses, "Why are you crying to me?" Okay. Tell the Israelites to move on. Nakuha niyo po ba? Na-imagine niyo yung senaryo? Okay. So si Moses nag-prophesy siya. Okay? Maganda yung word na binigay niya sa bayang Israel. Huwag kayong matakot. Okay. Atapang tao tayo. Putol, daliri. Hindi yan. Sorry po, nakainom lang ng tubig. Okay. Okay. The enemies you see today, okay, today it ends. Okay. Mawawala na inyong mga kaaway. So Moses gave a great word of encouragement to the Israelites. At anong sabi niya? Stand still. Okay. Manatili kayo nakatayo. Hop. Malaistat mo. Hop. Attention. Okay. He prophesied that. Okay. And then, sabi ng Lord kay Moses, "Why are you crying to me?" Kasi after, just try to imagine this, no? After magbigay ng propesya si Moses, okay, kinausap niya ang Lord. Nanalangin siya, Lord, ano gagawin? Ano gagawin namin? Ano gagawin? Di ba? Kasi yun ang sabi sa verse 15, "Why are you crying to me?" At ang sabi ng Lord, move on. Tell the Israelites to move on. Anong propesya ba ni Moses? Ha? Stand still. Pero sabi ng Lord, move on. Contradict, di po ba? Okay. Pero what God seems to be saying is that si Moses nag-assume siya, okay, na by being still in the Lord, okay, God is going to do something. Which is right naman. Diba? There are times in our lives na we just have to be still. Yun nga sabi sa Psalms be still and know that I am God. Kasi taranta tayo, hindi natin alam kung ano gagawin natin pag may problema tayo Okay? Lalo-lalo pag wala ka ng pangsaing. Kuya Ted, may bigas ka ba dyan? Okay. Padala nga, 1.5 kilo. Si Kuya Ted naman, bakit 1.5 kilo? Ba't hindi pa isang kabang sako? Sige. Hindi, joke lang.
So may difference. Okay. Doon sa sinasabi ni Moses, sa sinasabi ng Panginoon Diyos. Okay? Wherein we can see that God gave one clarification. Okay? Ibig sabihin, naroon ang kanyang pagkilos, pero ang sinasabi ng Lord, okay, I'm going to do it, but I will do it as you are moving forward. Okay. Sino dito na last Sunday? Anong title ng share ko? Okay, thou shall move on. Okay. As I've said, there are times that ang position natin is to stand still. Okay? Huwag tayo magpanik. Kumalma tayo. Okay? Because God is going to do it for us. And other times that we just have also to move on. Move on the right direction. Ang problema sa atin, nagmumove on tayo, pag wala na tayong bigas, nangungutang na tayo agad. Move on to the right direction. Okay? But hindi ka manalangin that God will provide for your needs. Ay, utang agad eh. Punta ka muna kay pastor. Oh, sasabihin ko sa iyo, nag-pray ka na ba? Ay, kung hindi ka pa mag-pray ka muna. Eh, totoo lang, bakit kayo natatawa? That's the right move. Eh. Pray ka muna, uwi ka sa inyo. So, hindi naman tinitignan ng Panginoon Diyos na tayo ay gumawa ng napakalaking hakbang. Okay? Even baby steps. But in the right direction. Sa tamang direksyon po, mga kapatid. Okay? And in chapter 15 of 22, okay, ang sabi dito, then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. The issue of water. And when they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. This is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? So reklamo na naman. Okay? Napunta sila sa lugar, 3 araw na silang lakbay sa ilang, at ang problema ay ano po? Walang tubig. Okay? Listen here. Complaining is always reasonable, okay? Because there's always a good reason for it. Okay? Pag ikaw ay nagreklamo, is a good reason. Okay? Tama ba? Because all you have to do is to remove the promises and the presence of God out of the equation to legalize your complaining. Hindi po kailanman naging tama ang complaining. Okay. Bilang mga Kristiyano, ang tangi mo lang gagawin, tanggalin mo sa picture ang Panginoon Diyos at ang kanyang pangako. Naunawan nyo? Kaya yung mga unbelievers, reklamo sila ng reklamo. Because in the first place, wala silang nakikitang kung ano ang role ng Panginoon Diyos sa kanilang buhay. Kayo po ba kita nyo yung role ng Panginoon Diyos sa buhay ninyo? Okay. Eh kung aalisin nyo yun, eh talagang magre-reklamo at magre-reklamo kayo. Gayon din sa pagkatakot. Okay. Lalo na nitong nagdaang pandemic. Di ba? Kung ano-ano nang naririnig natin sa news. Okay? The fear will always attract whatever information is needed to legitimize its existence. Okay? Takot ka na nga, lalo ka pang tinatakot. Okay? So, pinifeed mo na yung takot mo ng higit pang pagkatakot. Kaya na-overwhelm ka na. Naku, bawal daw lumabas. Pag nakasingot ka ng COVID, dapat may face mask, may face shield, kung ano-ano pang face. Dapat mga 50 face mask ang... Ano bang masama sa water? May masama ba sa water? The Israelites needed water. Logic ba yung paghingi nila? Ha? Yes or no? Ay, naku naman, simpleng tanong eh. Yes or no? Oh.
Kayo po ba, pag uhaw kayo, anong kinakailangan ninyo? Water, di ba? Kasalanan bang humingi water? Water, please. Listen here, the desire for water is right, but the complaint against Moses is not. Why? Bakit daw? It is to contempt God. Okay? It is a wrong posture for the person to take. Sino ba si Moses? Okay? Si Moses is their leader. Okay? The authority that God gave to Moses. Yung authority na binigay ng Panginoon Diyos kay Moses comes from whom? From God. Okay? So kung paano nila tratuhin si Moses, ganoon din katratuhin nila ang God. Okay? Same thing applies. How you treat your parents, dahil ang nanay at tatay mo, ay ang nanay at tatay mo na binigay sa iyo ng Diyos. Gayon din ang pagtrato mo sa Panginoon. Okay? Complaining to Moses is complaining to God. At sila'y nanahimik. Verse 19 and 20 ng Exodus 14, then the angel of the Lord who had been traveling in front of Israel's army withdrew and went behind them. Just try to imagine, no? So nililid sila ng anghel ng Panginoon ng Diyos. Okay? Nasa unahan nila. Okay? At pumunta ito sa kanilang likuran, okay? To protect them. Bukod pa sa anghel, the pillar of cloud also moved from in front and stood behind them, coming between the armies of Egypt and Israel. Pumalagit na. Okay? Sa Israelita at sa mga Ehipto na tumutugi sa kanila ay yung anghel ng Panginoon Diyos at yung pillar of cloud. Okay? Coming between Egypt and Israel throughout the night. Okay? Dahil mahabang lakbayin ho, hindi naman hindi naman 5 minutes walk po Okay, mahaba-haba. Okay, inabot na ng gabi. Throughout the night, the cloud brought darkness to the one side and light to the other side. Okay. So neither went near the other all night long. Okay. So naging pader. Okay. Kahit na aabot kamay ng tugisin ng mga Ehipto ang mga Israelita, hindi nila magawa. Dahil pumagit na ang anghel ng Panginoon Diyos, okay, sa araw naman ay naroon ng pillar of cloud, sa gabi naman ay nandoon ng pillar of fire. Okay. So, pinapakita dito that God is ahead of them, okay, showing them where to go, and even went behind them, okay, protecting them from the Egyptians. Okay. Dito makikita natin yung manifestation. The Israelites saw those clouds. The Israelites saw those fire. Pillar of clouds and pillar of fire. Nakita ba nila? Tangible. Okay. In chapter 16 ng Exodus 2-4, in the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around pots of meat and ate all the food we wanted, but you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Okay. Reklamo na ulit. Okay. Bagamat nakita nila yung pillar of fire, pillar of cloud, tinutugis pa rin ba sila? Oo, tinutugis pa rin. Hindi naman huminto yung mga Ehipto eh. Okay. Kaya nagreklamo sila ulit. Okay. Sila ay ni-rehearse nila. They look back to the wonderful days they have in Egypt. Okay. Naalala daw nila na nagluluto sila ng kalderetang baka. Okay. Pots of meat daw eh. Okay. And all the spices. Na-enjoy daw nila kaya mga pagkakataong yun. Pero dito sa desertong ito, hindi namin ma-enjoy. Kainis.
And in verse 4, the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. So magpapadala ako ng mana. Okay? Bread from heaven. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. Okay? Bakit ko binanggit ito mga talatang ito? Because God tested them in lack, and now they are being tested in abundance. Naalala nila yung mga kinakain nila, wala silang pagkain. Ano sabi ng Lord? Okay, magpapadala ako ng mana. Okay. It will be delivered in front of your tent. Okay. What I'm saying is that if you don't trust God with lack, you will not trust Him in abundance. Sa mga oras na kulang kayo, walang-wala, at hindi kayo marunong magtiwala sa Panginoon Diyos, hindi rin kayo magtitiwala sa kasaganahan. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos dito. Okay? Dahil sila ay nag-complain kay Moses. Okay? Sila po yung nagkaroon ng amnesia. Okay? Dahil sa Ehipto, ano ba sila doon? Slave sila, alipin sila eh. Okay? Hindi naman sila namumuhay ng luxuriously. Right? They were slaves there. They have difficult situation in Egypt. Pero dahil sa kapatuloy na pagko-complain nila, it distort the reality, okay, of who God is in their lives. Nawala yung tamang perspective, yung tamang pananaw. Because complaining move you into the momentum of unbelief. Dahil ikaw ay nasa momentum ng unbelief, it cancel out your ability to trust Him. Nawawala ang Diyos. Nawawala yung abilidad mo na magtiwala sa Panginoon. Okay. It clouds your vision. Nakakalimutan mo yung mga ginawa ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. So sinasabi nila, maigi pa, sa Egypto na lang kami mamatay. Pero meron doon kaming karneng kinakain, may mga spices doon. Okay, we're eating there. Yes, you're eating there. Okay. You're eating their meat. Pero ang sitwasyon, you're slaves there. Alipin ka doon. Right? Listen here. The breakdown of the character of the heart to choose the safety of slavery over the responsibility of freedom. Mabigat itong si statement na ito. Okay? Marami sa atin, we choose the safety of slavery rather than the responsibility of freedom. May kalayaan ka, pero you need to be responsible. Naunawaan niyo po ba ang sinasabi? Doon sa safety, okay, you might feel secure, maaaring may pagkain ka, pero hindi naman saganang-sagana, maaaring kumakain ka, pero you're still slaves. Alipin ka pa rin. Pero ikaw ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos. Okay? Inaalis ka sa sitwasyon na yun. He's giving you freedom. Pero yung freedom na yun ay merong kasamang responsibilidad. Hindi na yung wala kang gagawin. Okay? There is a responsibility of freedom. At marami sa ating henerasyon, are preferring the safety of slavery in sin rather than on having the responsibility of freedom in God. Mas pinipili nila sa lusak ng kasalanan kaysa sa kalayaan na ipinagkakalob sila sa kanila ng Panginoon Diyos. Okay? Maging sa election period ngayon. Okay. Segue lang ako ng konti. Naharap tayo sa pagpili ng ating mga leader. Di po ba? Hanggang doon na lang. Baka maano ko.
For the young people or even the old ones. Okay. What do you do with your free time? Okay. Ang ginagawa mo sa free time? Responsible ka ba? O maging sa oras na kinakailangan mong magtrabaho? Pag nasa opisina ka, patay oras ka? Petik-petik, Facebook, social media here, social media there. Okay. When it's time to work, okay, your boss requires you to be productive. Right? Nire-require ng boss mo na ikaw yung maging productive. Kaya dito nagkakaroon ng difficulty. Okay? Even I've been sharing the parable of the talents, katulad ng third servant. Wala siyang tamang pananaw dun sa master niya eh. Di ba? Ano sabi niya? Takot po ako sa inyo eh. Maling pananaw. Takot ako. Yung takot na naman. Ang pinairal. Takot. Katakot. Yun ang laging pinapairal. Kaya ano nangyari? Binigyan siya ng talento, binigyan siya ng gifts. Gift ng kanyang master, 1 bag of silver of gold. Anong ginawa niya? Ibinaon niya sa lupa. Okay. At kaya nung magkaroon ng accounting, ito po, binabalik ko. Walang tubo. Hindi naging productive. Our master, the King of Kings in the kingdom of God, requires us to be faithful. Requires us to be productive. And if you're going to be productive, there will always be an increase. Right? Because the first servant na tumubo, binigyan siya ng 5, tumubo ng 5, naging 10. Okay? Kaya yung bag ng third servant na hindi kumita, ibinigay dun sa 10. Mas lalo pang pagpapalain ka ng Panginoon. Ang problema talaga, it's always the heart posture. Anong kondisyon ng puso mo, kapatid? Doon ang problema eh. Okay? Lagi nating china-challenge yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. It is always the heart posture and the heart position. Okay? In verse 7 of Exodus 16, "And in the morning you shall see the glory of the Lord, for He hears your complaints against the Lord." Okay? So sabi ng Panginoon Diyos, sa umaga, dahil walang humpay ang inyong pagrereklamo, makikita nyo ang aking kalwalatian. Okay? Dahil narinig ng Panginoon Diyos ang inyong pagko-complain. Okay? Di ba pag pinakita ng Panginoon Diyos yung kanyang kalwalatian, ibig sabihin, nire-reward ka? Di ba? Ipapakita niya ang kalwalatian niya sa kanyang mapagmahal na mga anak. Pero dito mapagmahal ba yung mga Israelita? Hindi, mareklamo sila eh. Pero bakit sinabi ng Lord, ipapakita niya sa umaga ang kanyang kalwalatian sa inyo na panay ang reklamo? Hindi reward. Okay? In this case, this is the time or an opportunity to readjust or recalibrate our values. Okay? Ina-align natin. Tinatama natin kung ano ang kahalagaan natin sa buhay. Okay? Kung ano ang priorities natin. Kung ano ang focus natin. Kung ano ang ating iniisip. Okay? Ipapakita ng Panginoon Diyos ang kanyang kaluwalhatian para maayos natin, ma-align natin ang ating sarili sa kanyang kalooban. Okay. Kaya mga kapatid, kung hindi ka marunong mag-recalibrate o mag-adjust o mag-align ng iyong sarili sa Panginoon, ay mamumuhay ka nga ng kesera-sera. Ang ibig sabihin ng kesera-sera, kesira-sera. Masisira ang buhay mo. Whatever will be, will be. Kung anong yun na lang, di yun na lang. Randomly. Without purpose. Kung anong mangyari, yun na lang. Tatanggapin mo. Kasi hindi ka marunong
I-align ang sarili mo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Okay? Gagawin mo lang kung ano yung gusto mo. And that's wrong. Kaya bilang hamon po sa atin, mga kapatid, pag sinabi kong hamon, matatapos na ako. Okay? Pag sinabi kong hamon, yung mga worship team pupunta dito sa harap. Pupunta na ba? Okay. Pero mga 10 minutes. Give me 10 minutes, okay? Kung ating pong babasahin ng Psalm 78, yung akin pong mga shinare sa inyo sa gabing ito, what happened in Exodus 14, 15, 16, 17, is written in Psalm 78. Sinamarize po doon sa Psalm 78. Alam niyo mga kapatid, hindi naman in-expect po ng Panginoon Diyos that we are going to fully understand, okay, yung kanyang capability, because we are not able to do it. Okay. Yung ating mental na kaisipan ay hindi kayang arukin, okay, ang lahat ng mga bagay na nais gawin ng Panginoon Diyos sa mundong ito. Kulang po. God is a limitless God. Tayo po ay limited human being. Ang utak natin ay limited. Okay. Ang IQ natin ay iba-iba. Di po ba? Lalo-lalo na kung ikaw ay panayang bagsak, ay mahirapan. Mahirapan po. Limited tayo. Kaya lang, what God is looking is for those simple baby steps. Nakita niyo si Nanay Sally kanina? Those are grandma steps. Okay. The same thing. Little steps. Pero stepping on the right direction. Aligning yourself sa kagustuhan ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Ano bang gusto ng Lord sa iyo? Sa ikasasama mo? Hindi. Hindi naman sa ating ikasasama eh. Sa ikabubuti natin dahil siya'y mabuting Diyos. Dahil siya'y mabuting Ama. Kaya lang, nauunahan tayo ng unbelief. Una-una, pagkatakot pumapasok sa ating kaisipan. At nagkakaroon tayo ng unbelief. Ano ang language ng unbelief? Complaining. We try to complain. When you complain, okay, yung limitless possibility of what God is capable to do in your lifetime, nabubura. Naiitsapwera. Yung pwedeng gawin ng kagandahan ng Panginoon Diyos, plano niya sa ating buhay, dahil sa ating patuloy na pagrereklamo, nabubura po. Nawawalan saysay. Paano po ba natin siya makita? Paano siya nagpapahayag sa atin ng kanyang nature? Kung ang nature niya is a God of love, paano po niya ito pinapadama sa inyo? Paano niyo po ito na-experience sa inyong buhay? Dahil kung wala kayong personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi niyo mararanasan. Ang importante, magbukas ang puso't kaisipan niyo upang maranasan niyo na personal, okay, na magpahayag ang Panginoon Diyos. Especially in times of difficulties. Right? Tama po ba? Kasi kung ang buhay kay saya-saya, okay, lahat ay sakto, lahat ng bagay na pangangailangan mo ay naroon, kinakailangan po ba ang Diyos? Yung gusto mong asawa mo. Yung gusto mong anak mo. Yung gusto mong trabaho mo. Kinakailangan nyo pa ba ang Diyos? Hindi na. Di po ba? Kaya dumarating sa punto ng buhay natin na merong oposisyon, merong difficulties. Para magpahayag ang Panginoon Diyos sa atin. Na sa pamamagitan niya, makakaya mo.
So that in times of difficulties, we can call Him. Magpahayag ang Panginoon Diyos ng kanyang kalwalatian sa ating buhay. At ito maging anchor ng ating soul. Ito yung maging angkla na ating pangahawakan. Yung kanyang nature at yung kanyang covenant sa atin. Pero kung tayo po'y pangungunahan ng pagkatakot, at itong lagi nating niyayakap, takot. Okay? Ay mawawala po the most solid thing in your life that you can hold on. Okay? Alam niyo po ba kung ano ang primary purpose ng buhay? Bakit tayo nilikha? Is to worship Him. You are created so that you can worship God. We are created by the Lord to worship. Ano po ba ang dahilan kung bakit ano po bang sinabi ni Moses kay Pharaoh kung bakit sila aalis sa Egypt? Okay. Ang reason is that for my people to worship the Lord. That's the reason why they are living in Egypt. Because when God unveils His nature and His presence, to a people, the only logical response is to worship. Kung magkakaroon ng manifested ang presence ng Panginoon Diyos sa ating kalagitnaan, wala kang magagawa kundi itaas ang iyong pangalan o yumuko sa kanyang harapan o magpatira pa sa kanyang harapan at siya ay iyong purihin. Because God is not looking for worship. Hindi hinahanap ng Panginoon Diyos ang worship, ang kantahan. Hindi niya hinahanap yun. Ano sabi sa John 4:4? God is looking for what? Worshipers who is going to worship Him in spirit and in truth. He's not looking for worship. Hindi niya kinakailangan, encourage nyo ako, papurihan nyo ako para i-boost natin yung ego niya. Hindi. He's looking for a person, worshiper. Hinahanap ka niya. Ikaw na magbibigay papuri sa kanya, ang kanyang hinahanap. Okay? Dahil kung awitin lang at tugtugan lang, at ito lang ang mga gagawin natin, walang kwenta yun. Walang kwenta. Ang hinahanap po niya ay yung tao. Okay. He made you to worship Him. He made you to have a relationship with Him. Nais niya ng ugnayan sa iyo. Bakit niya nais ng ugnayan sa iyo? Dahil meron siyang magandang plano sa iyo. Kaso pinangungunahan tayo ng complaint. Pag may dumating na problema sa ating buhay, complain. Nabubura po ang rason ng Panginoon Diyos. Because when we worship Him, we become the person that we worship. Right? Tama ba? Kung sino pinupuri mo, okay, nagiging kamukha mo siya. You become like the one you worship. Okay? And He wants nothing but best for our lives. Kaya nga yung mga kapatid natin sa parang laging sinasabi, napakalaki ng posibilidad ninyo mga kapatid. Okay? God is working it out. Kaya hindi kayo habang buhay nasa parang lang. We need the manifested presence of God. Because His manifested presence can only can transform our lives. Okay. Hindi po niya hinahanap na good worship service. Okay po yun, no? Na tayo magsama-sama to have a good fellowship, good worship service, pero hindi yun ang hinahanap niya.
Ang hinahanap niya ikaw, makipag-ugnayan ka sa Kanya. Makipagrelasyon ka sa Kanya. Last na po. Okay, mababasahin ko ang isang verse. Sa Exodus 17:6-7, Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and the water will come out, and the people may drink. So, nag-provide ang Lord ng tubig. Okay? Pero sa verse 7, And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So, he called the name of the place Massa and Meribah, because of the contention of the children of Israel. And because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Look at that. Okay? Nagreklamo, tubig! Tubig! Binigyan sila ng tubig. Saksak nyo sa baga nyo. Hindi naman yung sinabi ng Lord, pero binigyan sila ng tubig. Okay? Tapos, meron pang pahanggi. Tama ba yun? Pahaging. Okay. At ang tanong, is the Lord among us or not? What kind of question is that? When we are facing difficulties, maring di natin sinasambit, pero minsan may pahaging tayo sa Lord na ganun. Nasaan ka, Lord? Sumasaamin ka ba? Kasama ka ba namin? Eh, ilagay po natin sa konteksto, mga kapatid. Sa konteksto na ating pinag-aaralan. Okay? Nung sila ay nasa parang paggabi, ano nakikita nila? Yung haliging apoy. Nakikita ba nila yon? Hindi lang nila nakikita, nararamdaman pa nila. Dahil sobrang lamig sa disyerto paggabi. So ito ang nagbibigay ng init sa kanilang katawan para hindi sila mamatay sa lamig. Sa umaga naman, na pag sobrang sikat ng araw, ano nakikita nila? Haliging ulap. Pag gutom sila, anong gagawin nila? Pagkagising sa umaga, ay mamumulot lang ng tinapay, ng mana, outside their tent. Dose-dosena, sako-sako, trak-trak, kahon-kahon. Okay, kung mauubos mo, ubusin mo. Ay hindi Okay. Di ba yung mga sugapa anong ginagawa? Ha? Diba? Tinago. Pagkakita sa cabinet, puro uda. Meron pa naman bukas Mali yung posture ng puso Maling-mali po. Tapos tatanungin nila, is the Lord God among us? What kind of question is that? We might not be asking it, pero sometimes yung ugali natin, yung posisyon ng puso natin, yung posture ng puso natin mali. Kaya mga kapatid, ito ang nagagawa ng complaining. Kaya ang title po ng aking tinuro is Stop Complaining. Stop. Kung ako si Kibuloy, stop complaining. Because it's going to distort our view of who God is. Kung ano na in-establish ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Okay. Kaya pa ba? Meron pa pala isang verse, sorry. Proverbs 13 verse 2. Matatapos na ako. Okay. Ito na lang, last slide. Proverbs 13 verse 2. A good man will be satisfied from the fruit of his mouth. Pag sinabing fruit of his mouth, yun inyo pong sinasabi. Yung lumalabas sa inyong mga bibig. Hindi lang po yung talsik ng laway, Okay. Yung mga salita na inyong binibigkas. Okay. Because the measure of what you receive is set first by what comes out of your mouth. Okay. Alam natin that life and death is in the power of the tongue.
ang kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng ating mga dila. Sa ating mga sinasabi. Okay? And the Bible said, God is enthroned on the praises of His people. Ang Panginoon Diyos ay nagahari sa papuri ng kanyang mga inirang. Yun ang sabi sa Psalms. Okay. Itong question ko. Okay. If God occupies my praise, kung ang Diyos ay nagahari sa aking papuri, who occupies my complaint? Isn't that... O nga, no? Teka. Kung nagpupuri ako sa Panginoon Diyos, okay, siya ang nagahari. Pumapalagitnaan siya sa papuri ko. He is enthroned. Umupo siya sa trono niya sa papuri ko. Pero pag nagko-complain ako, right? Sino? Okay. Who occupies your complaint? There is something that needs to be said. May mga bagay na dapat sabihin. At ang dapat na mumutawi sa ating mga labi ay walang iba kundi ang mga pangako ng Panginoon Diyos. Tama na po ang complaint. Huwag niyo na pong gawin. Okay? We need to say words, covenants, partnership, agreements. Okay? We need to declare, learn to declare the Word of God. Ihayag po natin ang salita ng Panginoon Diyos. Kung sinasabi niya, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. There are situations in our lives that we need to declare the promises of God. Even in, lalong-lalo na in difficult situation, you need to declare His promise. You need to pray His promise, His words. Stop complaining. Stop complaining. Let's come before the Lord. Hallelujah. Let's worship Him right now. Hallelujah. Let's sing this song. And I will go to love. You and I are forgiven and free. Let's sing this song. You and I were made to worship. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. I choose to believe. You and I will sing. We were meant to be. To worship. You and I are called to love. You and I Forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will sing. We were meant to be. Even the rocks cry out. Even the heavens shout. The sound of His holy name. So let every voice sing out. Let every knee bow down. He's worthy. He's worthy of all our Say praise. you and I were made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will sing. We were meant to be. Even the crowd cried out. Even the rocks cry out. Even the heavens shout. The sound of His holy name. Let every voice sing So out. let every voice sing out. Let every knee bow down. He's worthy of all our praise. You and I were made To worship. You and I
to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I just to believe. You and I will see. We were meant to be. Oh yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Lord, kami ay humingi ng kapatawaran sa iyo sa mga maraming pagkakataon na kami ay maaaring nakapagsalita ng pagrereklamo at maaaring ito ay dala ng pagkatakot namin, Panginoon, sa mga sitwasyon na aming kinakarap sa aming mga buhay. Nais namin, Panginoon, na ikaw ay aming makita. Buksan mo ang aming mga mata, O Diyos. Itama mo ang aming mga puso, Panginoon. Ang posisyon ng aming mga puso na ikaw ay makita naming Diyos na nakaluklok sa iyong trono, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na kumikilos sa aming buhay. Maaaring may mga pagkakataon, Lord, na hindi namin naintindihan. We cannot figure it out, Lord, what's going on in our lives, O God, Lord. But, Lord, one thing is for sure, O God, Lord, that you are making decision, Lord, out of your love for us, O God, Lord. Sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa amin. And so, here we are, O God, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming buhay ay maging isang halimuyak na handog sa iyo, Panginoon, na kaibig-ibig. Lord, here's our lives, O God, Lord. We give it to you, O God, Lord. Panginoon, mangusap ka, Panginoon, sa aming mga puso't kaisipan. Lord, mangusap ka, Panginoon, na sa pagkakataong ito, Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa gabing ito, O God, Lord, na aming pipiliin, Panginoon. Lord, the highest good, O God, Lord, for you, O God, Lord. Ikaw, Panginoon, ang aming pupurihin. Ikaw, Panginoon, ang aming sasambahin. Maging sa gitna, Panginoon, ng mga problema sa aming buhay, Panginoon, we are, Lord, going to confess and declare your word, O God, Lord, and your promises for our lives, O God, Lord. No matter how difficult life is, O God, aming ihayag, Panginoon, ang iyong salita. Dahil ito ay tama, Panginoon. Dahil ito ay totoo, Panginoon. Father, we want to live in the reality of the kingdom of God. The kingdom of God is different, Lord, from the kingdom of this world, O God, Lord. And so, Lord, we're going to choose to believe, O God, Lord. Pipiliin namin, Panginoon, Lord, na ikaw, O Diyos, ang papurihan. Pipiliin namin, Panginoon Diyos, na kami ay magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, every time, O God, Lord, na ang mamutawi sa aming mga labi ay walang iba kundi papuri, pasasalamat, Panginoon. You inhabit, Lord, the praises of your people, O God. Sing this song. Even the rocks cry out. Even the rocks cry out. Even the heavens shout the sound of His holy name. So let every voice sing out, let every knee bow down. He's worthy, He's worthy of all. Say again, even the rocks cry out, even the rocks cry out, even the heavens shout. Sound of your holy name, Jesus. Let every heart sing out. Let every knee bow down. He's worthy of all our yours. You and I will make to worship. You and I are called to love. You and I am forgiven and free. Oh, we celebrate. Oh yes, Lord. Panginoon, ipinagdiriwang namin, O Diyos, ang iyong, Lord, kadakilaan. Ipinagdiriwang namin, Lord, that you are our sovereign God, Lord, who is enthroned, O God, Lord, and never leaves your throne, O God, Lord. Panginoon, Lord, kami ay lumalapit sa iyo. Hayaan na ang mga labi namin ay mapuno ng papuri sa iyo. Come on, lift up your voices, come on. Come on, let's train ourselves to worship Him. Give Him thanks, O God. Oh, maaaring may
hirap ang buhay. Pero papupurihan kita, Panginoon. Mari, Panginoon, may mga karamdaman sa amin. Pero ikaw ay aking papupurihan. Aking ihayag na ikaw ang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming provision. Ikaw ang siyang magmamahal sa amin, Panginoon. Lord, we live up to you, Lord. Our praises. You deserve it all. You deserve it all, oh God, Lord. We bless your name. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give me a clap of a ring. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig. Hey, God bless po as we move out of this fellowship area. Let's sing a victory song unto the Lord. Extend the right hand of fellowship to one another as we move out. Okay, maraming pong salamat. Leaders po at mga tao na sinat ni Ate Beverly ay trabaho pa rin bukas. Trabaho pa rin. Okay. Bawal po mag-SM. Okay, pag-lockdown na. Trabaho alas 10 dito, alas 10. Salamat po, maraming salamat. Come thou daughters and sons, all tribes and tongues, let's start singing. The sweetest sound, the greater power, we make it loud, so let's start singing. Yeah. Celebrate the King seated on the throne. The glory is yours forevermore. Celebrate the Son. Look at what is done. The blood of the Lamb has overcome. The greatest days are still ahead. Oh, it's just getting started. Mountains quake, every stronghold breaks, over every grave, hear us singing, yeah. Celebrate the King seated on the throne, the glory is yours forevermore. Celebrate the Son, look at what is done. The blood of the Lamb has overcome. The greatest days are still ahead. Oh, he's just getting started. Sing. Who else is holy and matchless in glory? He's worthy of highest praise. Who else is holy and matchless in glory? He's worthy of highest praise. Who else is holy and matchless in glory? He's worthy of highest praise. Who else is holy and matchless in glory? He's worthy of highest praise. Who else is holy and matchless in glory? He's worthy of highest praise. Is holy and matchless in glory. He's worthy of highest praise. He's worthy, 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 yes. Celebrate the King seated on the throne. The glory is yours forevermore. Celebrate the Son, look at what is done. The blood of the Lamb has overcome. The greatest days are still ahead. Oh, he's just getting started. Our lips will lift the loudest praise. Oh, he's just getting started. Still ahead. Oh, he's just getting started. Our lips will lift the loudest praise. Oh, he's just getting started.
mo sa bawat isa.